good. Kaya sa dating gamit, bawas na. Menos gastos pero di menos sa pagkatalo sa singing competition, paano na mga taong sumuporta sa kanya all the way? And what's next for the former beauty queen after celebrity duets? Lahat ng ito, masasagot na. Dahil ngayong hapon sa Showbiz Central, Carlene Aguilar kakanta na sa mga intriga. Live na live! That's right! Napakasaya ng celebrity duets pero kagabi hindi naging masaya para kay Miss Carlene Aguilar. Welcome here on Showbiz Central, Carlene. Hello, good afternoon. Nakita natin dun sa footage after it was announced na hindi ka na parte ng celebrity duets ng Final 3. Pagpasok mo sa dressing room, parang humagulgul ka. Talagang napaka-disappointed. Disappointed ka ba talaga? Hindi naman. Parang syempre naging emotional lang dun sa part na natanggal ako. Pero hindi naman sobrang hagulgul yun. Parang talagang finil ko lang yung moment. Tapos after nun, wala na. Okay na sa akin. Kasi alam ko sa Final 4 ka na, ikaw na lang yung babaeng natitira. Yes. Ini-expect mo ba na sana sa finals, makasali man lang sana ako? Oo, ini-expect ko yun. Pero masaya na ako na umabot ako ng 10 weeks. Sobrang tagal na yun for non-professional singer like At me. napaka-sexy mo kagabi. Thank you. Ewan kung bakit di ka na umabot sa finals. Pero kung ikaw ang tatanungin, among the final 3, BF, Joey, or JC, sinong gusto mong manalo? Gusto ko, sana huwag magalit yung other two. Gusto ko si JC manalo. Bakit? Pero vote ko silang tatlo, pero si JC. Bakit si JC? Kasi, wala, gusto ko lang siya. Gusto ko lang siya manalo. And sana galingan nilang tatlo. Meron din bulong-bulungan na naglabasan na kaya ka raw na-disappoint kagabi dahil nagkaroon daw kayo ng LQ. ni Pia Guanyo. Sasagot naman siya sa mga espekulasyong lumitaw tungkol sa kanya. At susunod na ang nakakalokang pag-amin ni Paulo Ballesteros at ang madamdaming paglalahad ng mag-inang Snooki at Mila Ocampo. Diagnosed as having depression. This portion was brought Quality? Hindi naman ako nandito hindi naman ako nagpapa-interview ngayon para sabihin sa inyo, please, maniwala kayo, lalaki ako, maniwala kayo. Hindi gano'n. Kaya ko lang ginagawa to ngayon kasi bilang artista, karapatan nila na malaman kung ano ba yung nangyayari sa'yo, sa buhay mo, gano'n. So ngayon, nandito ako, sinasabi ko na, ayun nga, magkakababy ako. Kung ayaw niyong maniwala, okay lang sa akin. Ayun, masaya ako, may baby ako. You heard it right. In a few weeks' time, Paulo will be a proud father to a baby girl. Pero ang tanong, sino nga ba ang babaeng nagdadala ng kanyang panganay? Ex-girlfriend ko siya sa Baguio. Nag-aaral kami sa Baguio. Tapos, nung nagpunta ako sa New York, nung dinala ko si Papa Mesa, nagpunta rin siya sa New York. Tapos, ayun, nagkita kami doon. Nag-work siya at the same time, nag-aaral. Ino-workout namin yung relasyon namin dalawa. Kasi, syempre, nung nagkita kami, friends naman kaming dalawa. Ako naman, syempre, kasi ex-girlfriend ko siya. Kahit ano sabihin natin, meron siyang dito, may lugar. At present, tuloy pa rin daw ang communication nila ng kanyang ex-girlfriend whom Paulo calls Kay. Ayun, nag-uusap kami, nag-chat kami, ganyan, katawagan. Tapos, nagpapadala pa nga ng gata. Ayun. Okay naman, nakikita ko naman siya. And via the internet, nakita na raw ng aktor ang picture ng ultrasound ng kanyang magiging anak. Nung nakita ko yung parang nakakatawa ako nung nakita ko na yung ultrasound. Kasi parang buo na siya, tao na talaga, ganyan. Healthy naman pati yung baby. Nakita ko na rin yun sa picture, yung ultrasound. Kamukha ko. Hindi ko pa may mukha na agad. On the second week of November, lilipad daw patungong US si Paulo para samahan ang kanyang ex-girlfriend kapag nanganak na ito. Kabuwanan na raw niya kasi next month. Sana normal. Wala pa namang sinasabi na CS or ano. Sana normal. Sana nga ka-birthday ko eh. Birthday ko November 29. Unang-una namin gagawin dalawa, mamimili kami ng mga gamit, ng mga Kasi sabi niya sa akin, bumili ka na ng car seat, ganyan-ganyan, ng baby bag. Ang binabalak nga namin, doon na kami magki-Christmas. Babalik ako January. Ang iniisip nga niya, gusto rin niya daw sana sumama dito pa uwi. Kasi nakabakasyon pa siya noon eh. Ang balik niya sa pasok is February. So, balak niya, before siya pumasok, uwi muna dito para mapabinyagan namin. So, sana baka uwi siya dito. Ngayon pa lang, paano nga ba pinaghahandaan ni Paulo ang responsibilities niya bilang future father?
Hindi nga ako makatulog pagkagabi. Actually, dami ko iniisip kung papaano, kung saan ba kami pupunta, kung uuwi ko ba rito yung baby, kung saan, yung mga ganun. Pero siguro mabibigyan ng linaw yun lahat pagdating ko. Pagka nagkausap na talaga kami one-on-one. Mag-isa lang ako dito, ako lang yung sarili ko lang iniintindi ko, ganyan-ganyan. Tapos ngayon, magkakaroon na ng aalagaan, ganyan-ganyan. Pero at the same time, yun nga, nakaka-excite kasi anak ko yun para, di ba, hindi naman na ako bata, 26 na ako. Time na rin para magkaroon ako ng magiging ready. Magiging ready na ako. I think, sana. Congratulations, Paolo Bocanding Ballesteros. Maraming salamat po sa bumili ng Rogue Magazine ko at bumili pa po kayo, ayan, sa lahat po ng masinyusuking tindahan. And of course, isa pa pong kwento ang pampamilya po. Paano nga ba magpapakatatag ang mag-inang Snooki Serna at Mila Ocampo ngayong may karamdaman ang veteran actress? Alamin po natin. Snooki Serna nalugmok sa isa na namang matinding pagsubok. Ito'y makaraang isugod sa Makati Medical Center ang ina nitong si Mila Ocampo noong October 18, Sabado matapos ang isang aksidente. Eksklusibong nakuna ng Showbiz Central ng pahayag ang mag-ina kaugnay sa malungkot na pangyayaring ito. It started, natumba ako sa banyo namin. Tumama yung likod ko, syempre may tanda na ako. Nahirapan ako. I momentarily had a blackout. She suffered so much pain from it. Because of that, na-trigger yung yung COPD niya or in layman's terms, what people would call yung emphysema niya. Inatake siya nahirapan siya huminga. Nag-cyanotic pa siya As in, yung nails niya medyo nag-bluish, parang ganon. Subalit matapos ang 3 araw na pananatili sa ospital, muli na namang isinugod ang ina ng aktres sa pagamutan matapos makitaan ng isa pang karamdaman. I had to be rushed back here kasi I had depressions, okay? I was diagnosed as excuse me. I was diagnosed as having depression. Yeah. Sa mga nabasa niya, sa mga napanood niya sa TV, ng mga articles and write-ups about me that were not quite flattering some time ago. And dahil may edad na rin si Mami, sensitive na rin siya. Yung bang now she's more conscious about her mortality. All that triggered my mom to experience depression. At sa mga isinagawang pagsusuri ng mga espesyalista sa kanya, may posibilidad rin daw na higit pa rito ang pinagdaraanan ng 67-year-old na ina ni Snooki. They're looking into the possibility of my mom maybe having had a slight heart attack or baka nagka-stroke daw si mom. Bagamat stable na raw ang kalagayan ng ina ng aktres, maaaring sumailalim pa raw siya sa isang angiogram procedure para matanggal ang bara sa ugat ng kanyang puso na pwedeng maging dahilan ng sinasabing stroke. My goal in life is to strengthen myself for the sake of my loved ones and my friends and for those people who prayed for me. I think there is nothing greater than prayers. Sabi nga ni Snooki, Mami, focus ka lang kay Lord and everything will be alright. Talagang wala pong imposible sa Panginoon. So, marami pong salamat talaga sa lahat ng nagko-concern po sa amin, lalo na po kay Mami Mila. Alam ko kaya mo to, Mami. Don't. Please hold on. Para na lang sa akin kung talagang mahal mo ako, Mami. Hold on. Don't lose hope. Kayanin Sunshine Dizon ang killer task at killer question sa pagharap niya sa Central Jury. Live na live. This portion was brought to you by Lucky Me, No Cook Bulalo and La Paz Batchoy, and Magic Flakes. Mga tunay na kaibigan, walang iwanan. Pero ang mga tunay na dabarkads, matindi sa bukingan.
Alam niyo ba si Ruby, kunti kumain? Alam niyo ba kung sinong mas malakas kumain, matagal kumain? Si Pia Guanyo. Kung gano'ng katagal sa makeup, ang tagal ng makeup, sinisilip ang gano'n, kung ano-ano ginagawa. Pero yung pagkain niya, makikita mo sa kanya, alam mo konti lang, pero ang dami niya na nakakain. Sabi, she's very, very